Wala kaming nakikita guys. Namumula na yung ilong ko. Ganito kami. Wala. Sayang yung $85 namin. Wala kaming nakikita dito. Oh my God. O diba? Pero mas maganda daw to sa Avatar. Kung hindi siya umulan. Lamig na ng kamay Dali, namin. asa to si Kuya? Namumula na yung ilong ko. Dali. Umuulan guys. Tapos ang lamig-lamig. Pupunta na kami ng Xiamen Mountain. Balik kami sa tour bus namin. So dito yung first station ng Xiamen Mountain. Bayad na ko lahat, magpipila na lang ako dito. Umulan guys, so I'm sure super lamig doon sa taas. Optional tour lang pala to, so magbabayad ka ng $85 para dito. So nakikita nyo ang haba-haba ng pila guys. So walang priority lane dito kahit naka-agency ka. Kailangan man talaga mag-fall in line para makasakay ka sa cable car. Tapos, weekend ngayon, so maraming tao talaga ng mga turista. Karamihan sa mga nakikita ko, mga local Chinese or mga Chinese din na galing sa iba't ibang lugar ng China. Tapos ang ingay-ingay guys, siguro normal na to sa kanila. Ayan, nakaupo na ako dito pero nakapila pa din to ha. Ang haba ng pila guys, super. Para sa cable car lang to ha. Yung mga 1 oras, mahigit siguro yung na-consume namin sa pagpipila lang papunta sa taas. Tapos kailangan mo ihanda yung passport mo kasi yun yung magsisilbing ticket mo. I-scan mo yung passport mo dyan sa ticket booth. Ayan, pagdating namin dito, nakapila ka pa din. Yung iba naka-raincoat, sayang yung OOTD ko kasi natatakpan ng raincoat eh. Sabi ng sister ko kasi nakapunta na sila dito sa Xiamen Mountain nung December. Mas maganda daw dito kaysa Avatar Hallelujah Mountain. Kaya mas mahal siya kaya magbabayad ka ng $85 or 5,000 plus pesos. Hindi ko na na-video yung buong pila namin pero nakapila pa din kami dito hanggang sa dulo ng walang hanggan. Huy! Pasakay na kami ng cable car guys. At last, andito na kami sa cable car. Medyo maulan talaga siya guys. So, I expected na foggy talaga sa taas. Medyo mahaba din daw tong cable car nila. Parang nasa 40 minutes. Included na to sa package na makikita mo yung mga scenes sa baba bago ka makapunta sa Xiamen Mountain. Pero dito pa lang guys, malabo na siya. How much more pa kaya sa taas? Hindi ko masyadong na-appreciate kasi medyo foggy, madilim, malabo. Buti na lang yung tour namin sa Avatar yesterday is maganda yung weather. Tsaka 7 person lang din pwede dito sa cable car. So yung mga kasama ko nasa kabila sila. So may naipon sa amin na hindi namin kilala. So ilang beses na din ako naka-cable car sa Japan, sa Korea, sa Malaysia. Pero dito hindi ko masyado na-appreciate yung view kasi foggy siya tsaka madilim. Hindi kasi na-predict ng travel agency namin yung weather talaga araw-araw dito sa China. So yun, nagpipicture-picture na lang kami habang naghihintay papunta sa taas. Kung first time mo talaga dito sa cable car, matatakot ka talaga. Pero this is not my first time. Pero wala naman masyadong magandang views pag titingin ka sa baba eh. Ayan, kasama ko pala yung Chinese photographer ko, si AO. Shoutout sa'yo. Medyo matagal-tagal talaga yung cable car na to papunta sa taas, no? Plus, ang haba ng pila sa baba. So, as you can see, di ba? Try yung tingnan. Wala ako masyadong na-appreciate na view. Pero siguro pag summertime to or walang ulan, maganda to tingnan dito, guys. Guys, pero tips ha, yung pagbaba namin ng Xiamen Mountain, hindi na kami nag-cable car, nag-bus na kami kasi ang haba ng pila. Tsaka maulan, tapos malapit na maggabi kasi late na kami doon sa taas. Pero guys, kahit maulan, ma-appreciate mo pa din yung mga view sa taas, yung mga green, yung nature. Pero malabo yung glass eh, kaya hindi ko na na-video yung mga nasa taas tsaka sa baba. So tama talaga yung sabi ng photographer ko na mga 40 minutes daw papunta ng taas. Dito medyo malapit na kami guys, pero nakikita ko na yung mga foggy. So as expected na zero visibility na doon sa taas ng Xiamen Mountain. Pero guys ha, pag hindi to maulan, ma-appreciate mo talaga dito. So yung mga pictures ko uploaded na din sa Facebook page ko if you wanna see. So pagbaba mo sa cable car, pipila ka na naman papunta sa taas kasi may entrance na naman doon. So umuulan siya guys, hindi ko pa sinuot yung raincoat ko kasi gusto ko talagang super ganda ng OOTD ko kasi bago yung coat ko na nabili dyan. Eto, naglanding na kami sa cable car namin. So, palabas na kami, papunta ng Xiamen Mountain. So, as you can see, medyo foggy siya. So, no choice guys, kasi andito na tayo. Andyan ka, nanonood. So, share ko na lang yung vlog ko para makita mo kung anong nasa Xiamen Mountain pag ganitong maulan. So, yung photographer ko, yung parang tour guide namin dito kasi yung tour guide namin nasa huling batch na kasama namin. Sasakay kami ng bus.
So after pala namin mag-cable car, sasakay ka pala ng bus papunta ng Tianmen Mountain. Huy! Medyo matagal-tagal din yung sakripisyo na gagawin mo para makapunta ka doon. Pero dito guys, dito ko talaga na-experience yung takot kasi zero visibility na siya tapos parang roller coaster ride. Yung bus namin paikot-ikot pero hindi namin alam na parang nasa langit na kami. Nakakatakot guys kasi hindi mo alam kung matatansya ba ni Kuya Driver yung pagdadrive niya. Pero super galing ng driver ha kasi nakikita nyo naman sa video ko, parang zero visibility na siya pero nakaka-focus pa din siya sa pagdadrive. Mas maganda talaga guys pag nasa harapan ka pag ganitong rides. Kasi pag nasa likuran ka, nasusuka ka at saka masakit sa ulo. Pero sabi ng sister ko nakapunta na dito, maganda daw to kasi may tunnel, makikita mo yung view sa taas, tsaka sa baba. Pero tingnan nyo naman guys, parang papunta kami ng langit. Kulang na lang lalabas si San Pedro. As in guys, maganda talaga to pag hindi talaga to foggy kasi nakikita ko sa ibang vlogger na nagva-vlog dito na area. Ang ganda ng view dito. Makita mo yung mga mountains, makita mo yung mga rocks, makita mo yung mga view sa taas tsaka sa baba. Pero guys, wala. Ini-enjoy ko na lang yung moment dito. Prino. Tapos si Kuya Driver, ang bilis niyang magmaneho. Kaya natatakot kami, tsaka sumasakit din yung ulo namin na parang nasusuka kami, hindi namin alam yung feeling na papunta kami ng langit. Saka guys, nakakatakot kasi semento lang yung nasa gilid. Paano kung mabangga si Kuya, papunta kami dun sa baba? Wala na. Pero thank God, kasi safe yung travel namin. Nakapunta naman kami ng maayos sa taas. Pero yun nga lang guys, hindi ko masyado na-appreciate kasi super lamig, maulan, foggy, tsaka wala akong nakikitang view. Ni-enjoy ko na lang yung rides na parang nasa Disneyland roller coaster ka na bus lang yung gamit namin. Medyo matagal-tagal din yung biyahe papunta ng taas kaya yung ginawa namin ng beshi ko, kumanta na lang kami na parang heaven, nasa heaven ako. Pero at least guys, kahit papaano, nandito na ako sa China, i-avail ko na lang yung experience sa papunta dito sa Tianmen Mountain. Kasi sayang yun naman binayad namin, 5,000 din yun, pero hindi mo may enjoy. Pero pag pupunta ako ulit dito sa Zhangjiajie, babalik ako dito sa Tianmen Mountain. Kasi this is one of the top 5 nila na best tourist spot nila, aside sa Avatar. Dito na kami. So at last guys, after a long ride, nandito na kami sa taas ng Tianmen Mountain. Foggy siya kaya bumubuga ako ng smoke. Yan. Tapos super lamig. Dito sa kamay ko ang super lamig. Dito guys, suot ko na yung raincoat ko kasi malakas na yung ulan. Hindi na kaya sa OOTD ko. Pero the tour must go on. Mumula na yung nose ko dyan guys sa super lamig. Pero kaya ko pa naman kasi nung nag-winter ako sa Korea, negative na yung temperature doon. Nandito na kami, papunta na daw kami doon sa parang best spot pero bumubuga ako ng smoke guys sa super lamig. Ini-enjoy ko na lang yung lamig kahit wala akong nakikitang view dito sa taas. So pangit lang talaga yung pagpunta namin dito. So ito yung sitwasyon namin dito ngayon guys. Maraming coffee shop pero zero visibility. Ayan, tingnan nyo. Uy! I'm sorry. Wala akong nakikita guys. May mga coffee dito pero zero visibility na siya. Ang pangit. Sayang yung pera ko. 85 USD pa naman siya. Wala akong nakikita. Tingnan nyo guys. Here we can see big column there. Big? Big column. The biggest one in the world, natural cave. Oh, there. If there's no foggy, then we can see from here. But you never know. Sometimes happen the miracle. Last time, also Philippine groups, we were here also same like today, like moment right now. And Pero guys, sabi ng photographer ko, pag hindi daw to foggy, ganito daw makikita mo yung big cave sa taas. it happen. Charlie, Okay. where can we buy something like this? Rental, somebody talk here. Okay, I need to tell you meeting time, meeting places. What else can we do here? What should we do here? Walking around. Walk here? Wait for the miracle. Wait. Wait for the cloud. Ang ganda ng view, wala akong nakikita. Sabi ni tour guide namin, pag wala daw itong mga fog dito, may makikita kang malaking mountain dyan sa harap ko. Dyan. Kasi hindi natin nakikita, so may malaking mountain dito sana. So ganito yung itsura niya guys pag walang fog. O diba? Sayang. For
Kaya nagpa-picture ako nitong dragon nila tsaka nag-hold ako sa kanya kasi manifesting more money tsaka prosperity daw. Money catcher for more money. Oh, sige na. Continue. Ano sa akong picture dito? Wala kaming nakikita guys. Namumula na yung ilong ko. Ganito kami. Wala. Sayang yung $85 namin. Wala kami nakikita dito. Oh my God. O diba? Pero mas maganda daw to sa Avatar. Kung hindi siya umulan. Lamig na ng kamay Dali, asa namin. to si Kuya? Namumula na yung ilong ko. So pag hindi foggy guys, makikita mo at ma-appreciate mo yung mga view sa taas tsaka yun sa baba kasi view deck nila yan dyan. Pag nakapunta ka na ng Cebu, para siyang sa tops sa Cebu, makikita mo yung mga mountains dyan sa taas pero wala ko nakikita. So ganito yung itsura ng Tianmen Mountain pag walang fog. So I suggest na you can go here pag summertime para mas ma-appreciate mo yung view. Tsaka super lamig dito guys, wala akong nakikita. Tsaka sasakay kami ng yung longest escalator, papunta kami doon sa cave sa taas. Hindi ka din gumamit ng stairs, yung stairways to heaven nila pero foggy. Wait na lang namin yung ibang kasama namin para sabay-sabay kami papunta ng taas. So watch for part 2 for this.